Isang mapagpalang panahon na naman po ng pananalangin at pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Salamat po sa ating Diyos na nagbigay ng pagkakataon sa bawat isa sa atin upang magbulay-bulay ng kaniyang salita at pagkakataon upang sama-sama po tayong mga magkakapatid na dumalangin sa atin pong Panginoon. Sa sandali pong ito, ang nais ko pong pag-aralan ay ang isa pong kahinaan nating mga tao, ang pagiging magagalitin. At ang title po ng ating pong pag-aaral ay Dealing with Anger. Paano nga ba natin haharapin ang tukso ng tayo po ay magalit? Sa maikling panahon po ng ating pagsasama ay nais ko pong isa-isahin ng mabilisan ang 7 mga bagay o mga hakbang na pwede nating gawin sa panahon tayo po ay natutuksong magalit. Ang sabi nga po ng isa pong kwento na akin pong narinig or nabasa ng panahon po na ako ay high school, na ang galit po ay isa pong nagkakahalaga ng isang mamahaling bagay. At ipinakita niyo po ito sa pamagitan ng isang ilustrasyon ng merong isang tao doon na magagalitin ayon sa kwento, na sa tuwing siya'y nagagalit, ay anumang bagay na kanyang madampot ay kanya pong binabato sa taong kanyang kinagalitan, o kung magalit man siya sa isang sitwasyon, ay dadampot siya ng isang bagay at kanyang ibabato. Dumating ang kapanahunan nang siya'y nagalit at ang kanya pong nadampot ay ang kanyang relong suot-suot. At ang itong relong pong itong pala ay mamahaling relo at kanyang ibinato at ito po ay nasira. Hanggang sa na-realize na lang ng taong ito na napakamahal pala ng kanyang binato at pinagsisihan niya ang kanyang ginawa. So sa mga pagkakataon po na tayo po ay nagagalit, ay ang emosyon ang siyang nangunguna po sa atin at hindi na natin alam na ang ating ginagawa ay ito pala ay hindi tayo sang-ayon sa ginagawang ito, pero ito ay nagagawa natin bunga ng emosyon na nananahan sa atin pong mga puso na ito'y lumalabas sa pamamagitan po ng isang galit. Ang 7 bagay pong itong ating pag-uusapan, ang una po dito ay admit that you are angry. Tanggapin natin na tayo po ay galit. Tanggapin natin na tayo po ay may kahinaan. Tanggapin natin itong bagay na ito na tayo po ay mainit ang ulo. Gaya nga po ng mga manginginom, maliban na tanggapin nila na sila'y lasinggero, ay lalapit sila sa isang manggagamot upang sila ay magpagamot. Kapag hindi nila inamin na sila ay lasinggero or alcoholic, ay bakit sila lalapit sa isang doktor? Parang may sakit, ano? Bakit tayo lalapit sa isang doktor kung hindi natin inaamin na tayo po ay may sakit? Bakit ang mga alcoholic ay lalapit sa isang manggagamot kung hindi nila tinatanggap ang kahinaan nila na sila po ay meron pong kahinaan sa paglalasing o pag-iinom? Ngayon, tanggapin natin ang atin pong pagkakamali. Tanggapin natin na tayo po ay galit. At wag natin itago ang ating sarili. Sabi nga po sa Hebreo chapter 4 verse 13 ay atin pong mababasa. Ang sabi po dito ay ganito po ang ating maririnig. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Wala tayong maitatago sa ating Panginoon. Hindi natin maitatago ang ating emosyon. Hindi natin maitatago ang ating sarili. Sa katotohanan, mas kilala ng Diyos ang ating sarili kaysa sa pagkakilala natin sa ating sarili. Kaya't ang mas pinakababuti nating gawin sa tuwing tayo natutuksong magalit, tanggapin natin na tayo po ay galit. Pangalawa, ang sabi po dito ay discover why you are angry. Sabi nga ng ating Panginoon kay Cain sa panahon ng kanyang kinausap itong si Cain na pumatay sa kanyang kapatid. Ang sabi ng Panginoon, why are you angry? Bakit ka nagagalit? So, ito ay ang ating maging tanong din sa ating sarili, no? Ano ang dahilan kung bakit ako nagagalit? Ano yung mga factors na nakaapekto sa akin upang ako'y tuksuhin na uminit ang aking ulo? Upang malaman ko kung ano talaga ang aking dapat solusyonan. Pangatlo, sabi dito, don't let your emotions control you. Huwag nating hayaan na ang ating emosyon ay ang mag-control po sa atin. Ang sabi nga po sa aklat po ng mga kawikaan, chapter 16 verse 32, ganito po ang ating mababasa. Higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapangyarihan.
Higit na mabuti ang taong makakapagpigil sa sarili kaysa sa taong nakakasakop ng isang lungsod. Marahil hinahangaan natin ang mga taong na mga leaders sa ating pong iglesia or mga leaders sa ating pong lipunan. Napakagaling po kasi ng kanila pong mga kakayanan. Pero ang sabi ng isang matalinong tao ni Solomon sa pamamagitan ng ating pong nabasa na ang pinakamabuti sa lahat ay yung may kakayanan na magkontrol at mapagpasensya sa kanyang emosyon at sa kanyang sarili. Number 4, give your anger to God. Ngayon, napakahirap sa ating sariling kakayanan na kontrolin ang ating mga sariling emosyon, lalo na sa panahon na yung kahinaan natin na tayo po ay ginagalit ng mga sitwasyon o ng tukso. Ang nais pong sabihin sa atin ng ating pag-aaral ngayon, ibigay natin ang galit natin sa ating Panginoon. Ang sabi nga po sa aklat ng unang Pedro 5:7, cast all your cares upon Him for He cares for you. Ating ilagak ang lahat ng ating kabalisahan sapagkat nagmamalasakit ang ating Panginoon sa atin. Gayun din, ating ilagak ang ating pong mga galit, ang ating pong emosyon sa ating Panginoon sapagkat hindi natin kayang kontrol ang ating sarili. Ang Diyos ang siyang may kakayanan nito. Tutulungan niya tayo kung atin pong ibibigay sa Kanya ang kahinaang ito. And then number 5, forgive any others who have wronged you. So, ngayon, sa pagkakataon pong ito ay maganda tayo po ay mapagpatawad. Sapagkat kapag sa tuwing atin pong itatanim ang ating galit, talagang mahihirapan po tayo. Dala-dala natin ito. Sabi nga po ng mga kasabihan ay gayahin natin yung bata sapagkat yung bata pagkatapos na mag-away ngayon, maya-maya ay magkalaro na sila. Pero yung matatanda ay karamihan po sa atin dahil sa pagtatanim natin ng galit, kahit sa ikamatay na natin o malapit na tayong mamatay o yung kinagagalitan natin ay malapit na sa kamatayan, ay patuloy pa rin nating tinatanim ang ating mga galit sa kanila. So sabi nga dito, since God has forgiven you for what you have done to Him, ask Him to give you forgiveness for what others have done to you. So kung ang Diyos mismo pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan, na kahit tayo ay malalalim ang ating kasalanan, mapagpatawad ang Diyos sa atin, ito naway magbunga naman sa atin, mag-inspire sa atin upang maging mapagpatawad naman sa iba. Basahin po natin ang aklat ng Efeso 4, ang talata po ay 32. At ganito po ang ating mababasa. 4:32. Ayan. Ang sabi po dito ay, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. So, ang Diyos mismo, si Kristo mismo, pinatawad tayo. Ganun din daw po tayo, sabi ni Pablo, na maging mapagpatawad sa iba. Pang-anim, forgive yourself for being angry. So, tayo naman mismo, matuto tayong patawarin ang ating sarili. May mga ganong pagkakataon po tayo, mga tao minsan. Ang ating mismong sarili ay hindi natin mapatawad. Galit pa rin tayo sa ating sarili, binabalik-balikan pa rin natin ang ating mga nagawa. Kahit ang Diyos, kinalimutan na ang ating mga kasalanan sapagkat Kanya nang binura. Ngayon, tayo mga tao naman, ang kahinaan natin ay patuloy pa rin nating binabalik-balikan ng ating mga naging kahinaan, sinisisi ang ating sarili. Ang payo sa atin ng pag-aaral na ito ay ating din pong matutunan na patawarin ang atin pong sarili. Ang sabi nga po sa 1 John, sa unang Juan, chapter 1, verse 9, isa po sa magandang talata na atin pong marahil ay kabisado or marahil ay paborito po natin. Yan. Tingnan po natin. Sa unang Juan 1:9. Nais ko pong basahin po sa inyo. Ang sabi po dito, yan. Unang Juan 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Kahuli-hulihan mga kaibigan, deal with anger quickly. So sabi nga po dito, don't let it accumulate. If you need to ask someone's forgiveness, do it. So atin pong, wag na natin patagalin ang galit na ito sapagkat ito po ay sisira ng atin pong puso, sisira ng ating buhay, sisira ng ating emosyon, kokontrol sa atin upang makita natin na hindi tayo makapagdesisyon ng tama. Ang payo sa atin dito, deal with anger quickly. Gaya nga po ng mababasa din natin sa aklat po ng Ephesians,
kung atin pong babasahin uli sa aklat na ito, ay sa chapter 4 verse 26 ng aklat ng Efeso. 4 verse 26, ang sabi po dito ay, ganito po ang ating mababasa. 26, kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. Yan. At huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. So, atin pong wag papatagalin ang ating galit. Tayo po ay patuloy na magpatawad. Tayo po ay sa tulong ng ating Panginoon ay ang ating galit ay hindi magtagal, kundi patuloy na humupa ang atin pong mga damdamin. So, kalulihan, ang madali lamang po nating tandaan ang mga bagay na ito. Ang una, tatanggapin natin na tayo po ay galit. Pangalawa, alamin natin kung ang dahilan kung bakit tayo nagagalit. Pangatlo, wag nating hayaan ang emosyon ang siyang magdesisyon sa ating mga desisyon. Kontrolin tayo ng ating emosyon. Pang-apat, ibigay natin o ilapag natin ang ating galit sa ating Panginoong Diyos. Panglima, patawarin natin ang mga taong nagkasala po sa atin o nagkamali sa atin. Pang-anim, patawarin din natin ang ating sarili